Nandito na ako magpapatuloy ng tutorial tungkol sa wheel hub. Dahil nasa tabi ng kalsada ang sasakyan, hindi na lang ang ginawa ko. Hindi makaabot sa sasakyan ang wifi mula sa bahay namin. Simulan ko na ang pagtatanggal. Tanggalin muna itong cutter pinch at lock nut. Tanggalin itong nut ng wheel hub at tanggalin din itong lock. Tanggalin muna ang tie rod para maiharap ang wheel hub sa pagpukpok ng maliit na maso. Makakabili ka naman ng assembly ng wheel hub. Nakakabit na ang rotor sa wheel hub. Pero kung kaminusan at walang budget, ganito ang gagawin kung pwede pa naman ang rotor disc. Tanggal na ang wheel hub. Tinatanggal ko na ang mga bolt and nut ng rotor disc para maikabit sa bagong wheel hub. Ito ay bagong surplus na wheel hub na binili ko sa Blumentritt. Hirap gumawa dito kasi nasa tabi ng kalsada ang sasakyan. Isa pa, walang kumpletong gamit. Sa probinsya talaga ang gawaan ko ng sasakyan. Ito ang bagong wheel hub. Ikakabit ko na ang rotor disc at ihigpitan ng mabuti ang mga bolt and nuts para makasiguro sa safety o kaligtasan. Halos patapos nang ikabit ang rotor sa wheel hub. Pwede nang ikabit ito sa spindle, pero gagawin muna ang spindle. Ang spindle ay may tama din. Gagawin ko muna ang spindle bago ikabit. Ang sasakyang ito ay binili ko ng second hand. Ngayon ko lang ginawa ang parting ito. Nakita ko na ginawan lang ng paraan ang spindle para magamit at maibenta. Nilagyan ng spot welding para sumikip, pero hindi maayos ang pagkagawa. Pirsahang pinasok ang wheel hub sa spindle, kaya tuloy mahirap matanggal ang wheel hub kung kailangang gawin. Iriripis o babawasan ang kapal ng spindle sa pamamagitan ng liha o manual repising. Manipis lang naman ang babawasin. Kung makapal, machine shop na ang gagawa. Kung manipis lang, ganito ang gagawin.
Ganito ang pagliliha ng bakal. Lihahin ng pabilog ang pagbabawas ng spindle para pantay-pantay ang bawas ng bilog. Ito ang parting nililipis ko. Ito dito nakaupo o nakalagay ang outer bearing. Sa dulo dito naman nakalagay ang inner bearing. Dalawa ang bearing ng wheel hub. Ang lagayan ng outer bearing ang may tama. Ang ginagamit kong course ng liha ay 1,000. Ito ang finishing ng isang liha. Tiyaga lang ang pagliliha at mapapaganda natin ito at maaayos. Dito nilagyan ng spot welding. Dito sa parting ito para sumikip at hindi matanggal. Sa akin, walang problema ito kasi marunong akong gumawa. Sa totoo lang, pang-apat na sasakyan na itong second hand na nabili ko. Pag nagamit ko na ng ilang taon, napaganda at kondisyon na, ibinebenta ko na, kumikita rin naman ako. Sa ngayon, dalawa ang hawak kong sasakyan, itong van at ang jeep kong pamasada, PUJ. Dito nakalagay o nakaupo ang inner bearing at dito naman nakalagay ang outer bearing pag nakakabit na ang wheel hub. Dalawa ang bearing ng wheel hub, ang inner bearing at outer bearing. Ang lagayan ng outer bearing ang may tama, kaya aking nire-replace o binabawasan ang bakal. Tinitesting ko na kung maayos ang pagpasok ng bearing. Kailangan hindi masikip, hindi rin naman maluwag. Yung tama lang para tumagal ang isang pyesa. Kung kailangan tanggalin ang wheel hub, magagrasa ng bearing o magpapalit ng bearing. Kailangan madaling tanggalin, hindi kailangan pukpukin ng martilyo o maliit na maso. Lakas lang ng braso ang kailangan para matanggal ang wheel hub. Naglalagay na ako ng grasa sa bearing. Nalagyan na ito pero kulang pa, kaya bumili ako ng bagong grasa para madagdagan. Depende sa klase ng bearing ang pwedeng malagyan ng grasa. May bearing na silyado na. Ang ganitong bearing hindi na nalalagyan ng grasa, pero may grasa na ito pag binili mo. Ang mga sanay sa makina, kahit silyado pa, malalagyan yan ng grasa. Ganito ang paglalagay ng grasa sa bearing, tulad ng ginagawa ko. Sa wheel hub, ang bearing ang madaling masira, kaya alagaan sa grasa ang bearing para tumagal ang buhay. Pagkatapos natin maggrasa, ikakabit na natin sa spindle ang wheel hub. Kakabit na. Kakabit na lang natin itong gulong. Tapos lagay na. Itong nasira, itong wheel hub, gastado na. Kaya lumuluwag itong pun bearing. Dapat ito ay nakapatong yan dyan. Kapatong yan. At ito yung inuupuan. Yan ang inuupuan itong bearing. Ganyan yan dapat. Kaso nga maluwag na ito. Kaya pag tumatakbo ka, ay ingay na.
Naramdaman ko na lang ito nung papuntang Maynila. Hindi ko gawa ng paraan kasi hindi ako makakauwi ng Maynila at ako matutulog sa bundok. Kaya ginawa ko ng paraan para lang makatakbo. Ito ang ginawa kong paraan. Nilagyan itong SIM. Mabuti na lang, mayroon na akong dinaanan na naglalatero doon. At may mga plansya, nakihingi ako ng konting kapirasong ganito lang kasukat. At nilagay ko rito para sumikip lang siya. Para sumikip. O, ngayon, di sumikip na. Inilagay ko na itong cone bearing. Yan, cone bearing. Yan ang cone bearing. Yan ang cone bearing. Ngayon, iuupo mo siya dyan. Maluwag yan eh, kaya ayan. Ngayon, nandiyan na yung cone bearing. Kaya, mailalagay mo na ngayon itong bearing. Yan ang bearing. Yan ang bearing. Ngayon, nakatakbo ako nang hindi na umiingay. Dahil medyo sumikip na yan. Sumikip na. Hindi na nakakaupo na maayos. Ngayon, talagang kailangan palitin na. Kaya bumili tayo ng sa Blumentritt ng panibago. Ngayon, kapag tatanggal naman ang cone bearing, kung sa inner bearing din naman, ganun din. Kung pag kayo magtatanggal at yan ang nasira, dito nyo palalabasin. Ayan pagpupukpukin nyo yan para lumabas. Ayan, may pukpukan din. Ayun ayan may pukpukan din yan. Vlog. Okay, tapos na. Napatakbo na ang sasakyan. Bago ako magtapos sa aking vlog, magsa-shoutout muna tayo sa ating mga followers. Shoutout Mujib Akab, isa itong Muslim. Shoutout mga kapatid na Muslim, si Wonder Lulu ito. Lucy Miranda ng Saudi Arabia. Shoutout Chichi. Moses Merino, ang pugi ng Quezon.
Lilian Velos Basco, shout out Lilian. Flordelisa Hailo, Claire Nava, Jobjan Nava ng United Kingdom. Ang layo na nang naabot ng ating vlog. Rose Pausal, masipag ito, masipag yan. Victor Pausal at mga kasamang mekaniko ng Tyradman, shout out sa inyong lahat. Si Wonder Lulo, salamat sa inyong pagtangkilik sa aking vlog. Salamat.